Good morning guys! So andito tayo ulit sa farm para silipin sina Ate Cecil na kumukuha ng talbos ng kamote. So tara guys! Pag talagang farm guys, madaling araw talaga ang trabaho, pansin ko lang. Kaya nga sa tuwing mga ganitong binablog natin, most of the time umaga, mga alas 6 ganon. Kaya medyo madilim-dilim pa. Tapos ito sa right side ko guys, ay mga talbos. So doon sina Ate Cecil kumukuha ng talbos. So ayan guys, yung mga kamatis, madami pa rin bunga ayan so marami pa silang pipitasin. So ayun yung talbos, ayan sila, ang mag-asawang masipag guys. Masipag mapanalbos. May karakal na kayo. At tila palang bulaklak talaga rin talbos Tila mamulaklak na rin pala Tatagalagyan bayan po. Kahapon guys, na kumuha na sila ng talbos. May kapi lang kayo teng? Nakailan kayo? 350 na ganyan, di ba? Tali. Yung ganyang guys, tampok or tali. Tapos dami pa. Ang daming talbos. Talbos ng kamote. Yan ang sarap. Ito guys, ganito lang. Paano? Ganyan na. Ayun. So kahapon 300 na ganyan. 350. 350. So ganun, 350 pieces na ganun. Ngayon 150 lang. Tapos binebenta din nila ito guys. Magkano makanyan mo? Bayan na 10 pesos. 10 piso daw yung isang ganun. Ito. Isang ganyan na 10 piso. So kung naka 100 ka, may 1k ka na. Ayun. So 100 pieces may 1k ka na. Oo nga naman Ito ba nagkakaroon ng kamote? Or hindi? Meron. Bunga. Oo, bunga. Meron din. Laman. Meron din laman. Yung laman, yung bunga. Root crops. Yung sweet potato guys, Yun. Sweet potato. Kaya madaling araw silang nananalbos kasi pag mainit, so pagod ka na tapos mainit pa yung sikat ng araw, so mas mas mahirap. So madaling araw talaga dapat. Oo nga Abon okay pa. kamote. Tsaka yung pag-harvest dito guys is mag-aantay pa sila ng 1 week bago sila makapag-harvest ulit ng talbos. Newa, 1 week. 1 week pa. Hindi tulad ng kalabasa guys. Yun araw-araw yun, everyday yun. Ito, medyo matagal siyang patalbusin ulit. So 1 week. Antay pa natin na umaba ang talbos. Oo, aantay mo pa kasi humaba yung talbos. Pero matataba talaga guys yung mga talbos. Masarap to nilaga. Tapos ulam mo or salad din pwede. Yung mga vegetarian ang gustong-gusto, sarap. Tingnan mo, pag binaba mo ganyan yung camera, kitang-kita mo talaga yung pagkaka light green ng mga talbos. So ang dami.
madami. Kuha tayo guys ng mga iilang kamatis pangsawsawan lang. So, oo nga, madami pa rin talagang bunga yung kamatis guys. So, kuha tayo ng mga konti lang. Piliin lang natin yung pwedeng pitasin. Okay. Ang bango talaga ng kamatis. Gusto kong inaamoy yung kamatis. So, kuha lang tayo ng konti lang. Siyempre ano to business to. So, kuha lang tayo ng pangsawsawan. Sa ano lang tayo sa gilid. Wow. Amazing guys. Amazing. Look. So ito. Ang sarap. Pangsawsawan lang guys hindi pang ano. Siyempre baka alam mo naman. So ito mga ganyan. Bago. Mabango. Mabanglo na talaga guys, mabanglo. So pwede na to guys. Ayan, pwede na yan. Pangsawsawan lang. So, tapos pupunta tayo sa may gawing doon. Hanap tayo ng ano, ng tawag nito, kulitis o yung wild spinach guys. Alam ko sa mga ganitong klase ng farm, tumutubo yung mga ganon kulitis kung tawagin. Ng karamihan. Sa amin, tawag namin doon, aya sa Kapampangan. Ewan ko lang sa inyo guys kung anong tawag doon. Mamaya, pag nakakita tayo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng wild spinach or aya or kulitis. So tara guys. So andito tayo guys sa may maisan. Usually dito tumutubo yung mga wild spinach or yung tawag nito kulitis. Pero sa napapansin ko, wala man guys. Wala akong makita kahit ni isa na kulitis, pero wala. Yan. 'Di ba guys? Sa mga usually sa mga ganitong uri ng farm or ng lupa, tumana kung tawagin na tumutubo yung kulitis. Pero wala akong nakikita. The last time kasi nung pumunta kami ng Bungabon guys sa Palayan City, sa Nueva Ecija, doon mga tanim nila doon is ang tawag nito gulayan, mga tawag nito talong, ganon. So usually ang dami mga tumutubong mga ano doon, mga kulitis. Etong mga to hindi to kulitis mga ganitong mga uri ng mga tumutubong ganyan. Ito parang ganito din sila guys, pero hindi to. Kasi yun makikita mo may mga tinik, may mga suksok siya. Masarap yung guys, iginigisa lang sa ano yun sa mackerel na saba. So sa ano na to yan, puro napapansin nyo, puro mga puro mais yung mga sa paligid natin guys. Ang bundok Arayat as usual. Tapos yan sa may bandang likuran ko guys, hindi ako nagkakamali, ampalaya. So may mga tanim din sila ng ampalaya dito. Itong mga mais, siguro mga mga 2 weeks pa yung bago sila mag-harvest. So wala guys. Wala tayong makita. Sayang, yun sana yung masarap sanang ulamin yung ganung gulay.
ito naman, parang katulad siya ng ang tawag ito, yung maligoso, yung ano, mapait din yun eh. Usually, di ba guys, mas masarap yung gulay na basta na lang tumutubo. Yung maligoso, saluyot, kulitis, yan yung mga kalimitan tumutubo sa gulayan or sa mga ganitong uri ng farm. Ba't kaya wala? I am wondering guys, bakit walang tumutubo na mga ganon, mga wild veggies? Parang ito yata yun, no? Ganito guys. Ito oh. Parang ganito yun eh. Feeling ko lang. Parang ganun yung itsura nun. Tapos maraming tinik. So pag lulutuin mo yun, tatanggalin mo lang yung tinik ng isa-isa. Tapos yun, pwede mo nang igisa yun. So wala talaga, as in. Eto guys, may napansin ako dito. Eto. Nakalimutan ko yung tawag namin dito eh, pero kinakain to guys. May ano to, may nagiging, pag hinog na siya, nagiging dilaw. Nakalimutan ko yung tawag, pero may tawag dito eh. Teka, hanap tayo guys ng hinog. Wait. Ay, ang daming bunga oh. Madaming bunga siya guys. Madami siyang bunga. Teka, hanap tayo ng yung hinog. Teka, ba't wala? Ay, teka, yun. Ay, hindi, ano to, ang palaya. Meron din palang ano dito guys. May din pa dito, ang palayang ligaw. Ang hirap namang hanapin, saan ba yon? Ba't wala akong makitang hinog nun? Pag nagiging hinog kasi yan guys, nagiging kulay dilaw. Pero madami siyang ano. Usually kasi pag na sobrang hinog na siya, nalalantanaan, nalalaglag. So hindi pinapansin dito kasi guys eh. Hindi siya pinapansin. Pero kinakain siya, masarap. Masarap to, alam ko. Eto guys, may nakita na akong bunga ng ano, ng wild fruit. Hindi ko lang alam guys kung anong pangalan to, nakalimutan ko na. Pero sure ako, kilala nyo to, tong prutas na to. Eto guys, ganito siya. Nakalimutan ko yung tawag ng pangalan. Tikman natin guys. Look. Kita ba sa camera? Not sure. Sarap. No joke. Masarap siya guys. Tapos yung buto niya, pwede mo siyang nguyain din. Meron pa. Look. Sarap. Nakalimutan ko yung pangalan nito guys eh. Oh. Kung hindi siya masarap, tingin mo kukuha pa ba ako? Siyempre hindi, di ba? So masarap siya. Parang yung lasa niya passion fruit. Oh, so kung alam niyo yung passion fruit guys, yun ang lasa niya. Maasim-asim siya na matamis. Baka ano talaga siya, passion fruit na wild passion fruit. Feeling ko lang guys. Meron pa ba? Wild passion fruit. Oops. So at least hindi man tayo nakakuha ng kulitis. Pero tingnan mo naman, oh. Wild passion fruit. I assume na this is a passion fruit kasi kalasa niya eh. Sarap. Narinig niyo yun guys, yung ginunguya ko pati yung buto.
Here. Sarap. Di ba? Sarap, guys. Tapos may mga ano din dito, yung mga ligaw na ampalaya. Sarap. Eto, may napansin ako dito. Hindi ko siya kilala. Eto to. Yan. Siyempre, know what you eat. Eat what you know. So hindi na So hindi natin kilala tong ano na to. So huwag natin kainin. Baka tayo ma-hospital. So yun lang ang lagi natin tatandaan, guys, ha. Eat what you know. Know what you eat. Kainin lang natin yung mga kilala natin. So, okay, last na to, guys. Matamis. Tapos, yung ano niya, yung consistency niya, guys, is passion fruit talaga. So, I think wild passion fruit. Sarap. So, nakita na natin na nanalbos sina Ate Cecil tsaka si Bayaw, and sinubukan natin tignan kung may makukuha tayong kulitis dito. Wala tayong nakita ni isa, unfortunately. So wala tayong choice, wala tayong magagawa. So at least may nakita naman tayong wild fruit, or kung tawagin ko is wild passion fruit. Masarap siya. So hanggang dito na lang, guys, yung vlog natin. So I hope you enjoyed this video, and don't forget to subscribe, guys. Please subscribe the channel, and see you on next vlog. Bye.